Nahaharap na naman sa panibagong plunder at graft case si Senador Jinggoy Estrada. Inakusahan siyang tumanggap ng 573 million pesos na kickback sa mga flood control projects. Kinwestiyon naman ni Estrada ang timing at anyay pagbilis ng usad sa kaso ng mga kasamahan niya sa Senate Majority. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Formal lang kinasuhan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan si Senator Jinggoy Estrada. Kasong pandarambong at katiwalian ang isinampas sa kanya. Nagugat yan sa umano'y illegal budget insertions at project allocations ng senador sa DPWH infrastructure portfolio noong 2025. Ayon sa Ombudsman, 573 million pesos ang natanggap ni Estrada bilang kickback umano kapalit ng mga inalaang budget sa mga infra project. Our evaluation shows that substantial public funds were deliberately funneled into designated infrastructure projects in exchange for predetermined commission fees or kickbacks. Base naman sa inilabas na certification ng Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office, wala raw budget insertions si Estrada. Pero giit ni Assistant Ombudsman Mico Clavano, hindi sapat ang isang certificate. This certificate does not capture all stages of the budgetary process, wherein insertions may be made in a layered method. Si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagbunyag na nakatanggap si Estrada ng 30% na kickback sa 355 million pesos na flood control projects sa Bulacan. At ngayon, Vice Chairperson na ang kinasuhang si Estrada ng Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga alegasyon ng katiwalian ng government officials. Pero si Senator Jinggoy, handa raw labanan ang kaso sa legal na paraan. Hindi raw siya nabigyan ng pagkakataon na pag-aralan ng resolusyon ng DOJ at Ombudsman para sana nakapagbigay sila ng paliwanag bago isampa ang kaso. Dagdag pa ng senador, kapansin-pansin na bumilis ang usad ng mga kaso laban sa ilang taga-mayorya matapos magpalit ng liderato sa Senado. Una nang sinabi ng Ombudsman, nakakasuhan din nila si Senator Joel Villanueva. Gumugulong naman ang investigasyon kay Senator Cheese Escudero. Pareho yang may kaugnayan sa flood control scandal. Nahaharap din sa reklamong plunder si Senator Rodante Marcoleta dahil naman sa umaray 75 million pesos na natanggap niyang campaign donation. Pero nilinaw rin ng palasyo na walang tinatarget ang administrasyon. Nariyan na raw ang mga isyu bago pa mabuo ang Majority 13 sa Senado. Bukod naman kay Estrada, kinasuhan na rin ng plunder at graft sa Sandigan Bayan si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan at DPWH engineers na sina Daniel Cesar Cortuna, Manny Bolusan at Arturo Gonzales Jr. Walang piyansa ang inirekomenda ng Ombudsman. Hindi naman kinasuhan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opolencia at Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Bahagi na kasi sila ng Witness Protection Program ng DOJ. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.